Nahirapan ako magangat. Isang hagis pa lang mga kanain. Ito, ganyan na huli ko. Ang laki. Grabe. Uy, grabe. Ang laki. Eto pa. Oh, yung kanina mahaba, mas malaki pa ito isang to. Jackpot. Pwede na to. Dalawang huli. Para sa pananghalian. Ah, laki. Thank you Lord sa panibagong buhay. Good morning life. Kung dati, masaya tayo sa ingay at maukulay na ilaw sa paligid. Kabaliktaran na ngayon dahil karamihan sa atin gusto na lang ng tahimik na buhay. Sariwang hangin at walang maririnig na bulungan sa kapitbahay. Ang sarap mamuhay, kasabay ng pabungad sa iyong umaga ang isang tasa ng kape. At dito ko nga po bubuksan ang kwento. Dahil weekend, pumasyal muna kami ng aking mag-iina. Pahinga sa trabaho at upang maigala ang aming mga anak para sa ganon may pahinga muna ang kanilang isip sa eskwela. Dito nga po kami tumuloy dahil malapit sa lugar na isang kaibigang pamilyang Pilipino na kung saan naimbitahan nga tayo na pasyalan ang kanilang tahanan. Kaya pagkagising sa umaga agad kaming tumungo sa kanilang lugar upang doon na daw kami sama-samang mag-almusal. At sobrang namangha ako sa kanilang paligid dahil yung bahay pala nasa gitna ng palayan. Kaya sabi ko, total nakapagkape naman, mamaya na ako kakain. Susubukan ko muna manghuli ng isda at baka makachamba, ayos na sa aming pananghalian. Nahirapan ako magangat. Isang hagis pa lang mga kanain. Ito, ganyan na huli ko. Ang laki. Grabe. Halos kasing haba na ng katawan ko. Ito palang kagandahan pag nasa bukid. Madami kang pwedeng mahuling isda katulad nga nito. Laki. Jackpot! Ang bilis lang para makahuli dahil siguro sa paing ko na spaghetti. Kaya sumubok ulit ako at baka makadali pa ng isa. Ang laki. Eto pa. Oh, yung kanina mahaba, mas malaki pa ito isang to. Jackpot. Pwede na to. Dalawang huli para sa pananghalian. Laki! Hindi ko nga inaasahan na gantong isda pala kalalaki ang aming mahuhuli. Kaya agad ko lang ito nilinisan dahil sapat na to para sa aming pananghalian. At agad ko lang tinawagan si Kautol Mukbang para naman may kasama kami sa pagluluto at sa kainan. Dahil nga laking bukid kaya hindi ako pamilyar sa gantong klase ng isda. Kaya nagpatulong po ako. Pinost ko to sa aming Facebook at payo or payo. Ang sagot dito ni Kanayong Sinaida Monster. Maraming salamat po. At kinamas ko lang ito sa asin, pinigaan ng kalamansi sa gantong paraan mawala yung kanyang lansa. At sunod ko lang naman itong binanlawan. Makapal ang laman kaya napagkasundon naming i-barbecue na lang. Taman-tama dahil may sagot dyan si Mama Sitas. Timplado na at ibubuhos mo na lang. Iba ka talaga. Kuhang-kuha mo ang panlasang Pilipino. Kaya you're my Mama Sitas. At pinigaan ko lang ito ng kalamansi upang mabalansi ang lasa. Imamarinate ko lang muna mga 30 minutes, ayos na. Sunod ko naman nilinisan yung pangalawang isda na kung tawagin nga ay guitar fish sa English. Pero mukha siyang pating at paglilinaw lang po. Ito ay mga isdang dagat pero ginawang ko na lang ng kwento. Malimit nga ginagamit ito sa mga aquarium pero pangkaraniwan na lang ito makikita dito nga sa mga pamilihan ng Thailand. Kaya kung mapapansin nyo sa mga nakakasubaybay sa upload ko, may mga iba pang isda na malalaki na naluto ko na din. Kung hindi ko pa napanood, pa-scroll lang po, andyan sa aking mga video. At sa mga kapwa ko Pilipino na nandito sa Thailand, kung gusto nyo din itong matikman, kontakin nyo lang po si Sir Jemuel Alforge. Or bisitahin yung kanyang Facebook page na Labasero TH. Name it. Kahit anong klase ng isda, malalaki or maliliit, pati daing mayroon din siya. Kontakin nyo lang po at hindi kayo mapapahiya. Same procedure, kinamas ko lang din ito sa kalamansi at asin para mawala ang dulas at lansa. Saka ko ito hinugasan habang hinihiwa ang mga sangkap. Si Kautol nagsalang na din ng barbecue. Saka ako naggisa ng sibuyas, bawang at saka luya para sa aroma. At saka siling haba, spring onion, madaming sili, pampagana at shrimp cubes na pampalasa. Pagkatapos, inilagay ko lang yung nagayat kong isda. Ang kapal ng laman, kaya i-adobo lang namin sa suka at toyo, dahon ng laurel at saka paminta. Patutuyuan lang muna ng katas at nagpalipas lang muna kami ng mga ilang oras
Dahil maaga pa naman, chill-chill lang muna sa kwentuhan. At nang makaramdam na ng gutom, agad ko itong binalikan. Panghuli yung 1 kilo ng niyog. Kinuha lang namin ang pinakakakanggata para mas lumapot at magmantika. Panglaban sa kanin, ika nga. Saka ko'y hininaan ng apoy at hindi tinakloban upang sa ganon sumingaw at maganda ang kanyang pagkakain-in. Sunod lang naming inihanda yung aming lamesa. At sa pambihirang pagkakataon, dumayo lang muna ang inyong kanayon sa ibang kusina. At once again, thank you so much po kay Labasero TH sa napakagandang venue. Kapag ganito ang lugar, ang sarap humilata pagkatapos ng kainan. At para ma-update kayo sa mga kwentong isda ni Kalabasero, don't forget to like and follow. At syempre ganun din sa aking idol na si Kautol Mukbang. Maraming salamat at nakapaglaan ka ng panahon para makasama kaming muli. Kaya sa mga kanayan natin dyan, don't forget to follow po Kautol Mukbang. So, let's get it on! Pero bago yan, pray muna. In Jesus' name, Amen. Kukunin ko yung bantang ilalim pa may sabaw. Sarap. Manghang. Paliwet ko na ako pero gagawin kong kanan. Yeah. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong klase ng isda. Pero maganda ho yung laman niya. Maligat. Hindi siya duhog. Kaya nga no, kahit matagal na siyang nakaano doon ba, hindi siya nadurog. Napakuluan. Ito po yung Natanggal ating yung lansa. barbecue. Ito, usawan Ngayon, gitna mo na. na natin. Makunat yung kanyang laman. Masarap yung laman niya. At hindi man siya kunat yung balat ng guro. Malasa. Ano masasabi mo sir sa ating isda? Sarap. First time ko nakatikim ng ganitong klaseng luto. Sarap nyo. Luto ni Kanayon ba? Hanghang yung ating adobo, sabay hanghang pa sa usawan. Sarap. Dahil maubos na kanin na ito. Yeah, ano no? Thank you, thank you. Masarap yung nabagsakan ng sabaw. Masarap dukutin yung kanin. Alam. Yung ilalim. Pag kumparahin sa dalawa, parang mas umaayon sa panlasa ko. Oo, ito, yung laman niya. Yung laman. Medyo matinik nga lang. Doon pa magkano, no? Masarap tignan ba? Yan, kamay-kamay ba? Tanga nga. Mabas na yung ako. Sili, oh. Medyo mainit pa tong adobo. Pero lalo na pag nalamigan, no? Sa bahaw. Oo. The best to. Pang umagahan. Ito pala talaga masarap ang kain pag naka-ano, no? Pag mumukbang ka, hindi pala ano lang, stage, hindi. Masarap. Dapat ganito yung ambience ba na nature yung background. The best. Naubusan na ng kanin. Parang kulang yung kanin. Kanin, please. Nakakaya naman sa makakasama natin. Busin natin yung kanin. Nabitin sa kanin. Kaya nga eh. Di ba, magpapahabol po kami. Di lang po, amin babahagi ngayong araw. Cheers po sa atin lahat. Cheers!